Samantala, formal na pong tinanggihan ng gobyerno ng Pilipinas ang nasa 380 million pesos na ayuda mula sa European Union o EU. Sa kabilang dako naman, mahigit 63 billion pesos na investments ang nakuha ng Pilipinas sa India matapos ang bisita roon ni Pangulong Duterte. Pag-usapan po natin yan kasama si GMA Resident Analyst, Professor Richard Heydarian. Prof, good morning. Good morning, Rhea. Good morning. Okay, unahin natin itong Prof, yung EU aid. Malaking kawalan ba na tinanggihan ng ating pamahalaan itong ayuda na binibigay ng EU at ano pang implikasyon nito sa relasyon ng bansa natin at EU? Well, actually, kasama ko yung Ambassador Yesen ng EU, nag-announce ng rejection ng aid na yan. Yung sinasabi na aid na yan ay 6 million euros, around 300 million pesos na trade-related technical assistance, no? Medyo malaki siyang amount at actually hindi ko maintindihan bakit na-reject siya ng Philippine government kasi technical assistance lang po siya. Kumbaga nagbigay ng tulong ng European Union sa Pilipinas para mag-organize ng mga conferences ang DTI, no? So para sa Department of Trade and Industries ito. So nung sinabi ni Secretary Lopez na ang reason dito ay dahil nagba-violate yung aid na yan ng ating sovereignty, medyo kapos yung explanation sa akin how exactly ito ay nag-violate ng ating sovereignty. Pero yung bigger thing at stake ay yung upcoming 40 million euros na i-invest sana ng European Union sa Mindanao for renewable energy. No? At ang kutob ni Ambassador Yesen ay baka yan din i-reject ng Duterte administration. But then again, hindi pa rin nasa-specify paano ito ay nagiging violation na ating sovereignty kung ang mga aid na ito ay developmental at technical capacity building lang naman ang kanilang objektibo. So hindi nyo nakikita yung rason bakit kailangang tanggihan? Kung sinasabi nila na independent foreign policy, gusto nyo pa ng paliwanag, kulang. Bakit? Bakit lumalabag? Ganun ba, Prof? Yeah, exactly. Talagang tapos tayo sa explanation galing sa Duterte administration. Alam lang natin na Pangulong Duterte ay galit sa European Union at nung isang araw sa isang konferensya, nag-akusas na ng may mga socialist elements yan sa EU na nagpopondo ng destabilization plot dito sa Pilipinas. So very vague and generic po yung mga akusasyon ng Duterte administration at naghihintay po rin po tayo ano po yung specific reason na re-reject ng mga aid na to. Kasi maraming mamamayan na hindi nakakapag-benefit dahil dito sa rejection ng aid na to. So sana maging more careful at sana maging more clear ang administration natin. Alright, dito sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa India, kung ang EU kritiko, yung Prime Minister ng India, pinuri pa yung war on drugs ng Administrasyong Duterte, paano kaya nagkakaibang EU sa India pagdating sa pagtingin dito sa war on drugs? Well, I mean, first of all, incomparable ang India sa EU. No? Ang EU ay isa sa mga leading investors at source of aid dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa India, in fairness kay Pangulong Duterte, parang ito yung isang under-top na relationship. So nagsisimula pa lang tayo. Ang lead po ngayon bilateral trade natin with India, mga $1.6 billion lang. So maganda na nakapagkuha siya ng mga $1 billion na investment pledges. No? Pledges pa lang yan. Wala po na operationalize. Ngayon, kitang-kita na talaga may pagka-bromance. No? May rapport si Narendra Modi, yung Prime Minister ng India, at saka si Pangulong Duterte. In fact, very similar po yung kanilang ideolohiya tsaka yung personalidad nila, populist, right-wing populist, si Narendra Modi, at yun din ang tingin kay Pangulong Duterte. So both of them, law and order po, very mahalaga sa kanila. At the same time, very business-friendly din yung outlooks nila. No? So in that sense, nagkaroon ng rapport yung dalawang leader at hindi ako nagtataka na si Prime Minister Narendra Modi, very supportive kay Pangulong Duterte at very close at cordial yung kanilang interaction. At ang war on drugs sa India, may pagkakapareho din sa Pilipinas? Ganun ba? Well, galing lang ako sa India no, isang week. No? Sa pagkaalam ko, wala lang anything comparable dito sa ating war on drugs. Pero pagdating sa mga issue ng counter-terrorism, issue ng law and order, very aggressive din po si Prime Minister Narendra Modi. So, ang laki po yung similaridad ng dalawang leader na yan. So, hindi ako nagtataka na supportive din si Prime Minister Narendra Modi kay Pangulong Duterte. Hindi ka na magugulat. Samantala, lumagda naman, Prof, ng investment agreement ng Pilipinas at India at nangako nga ng mahigit 63 billion pesos na investments sa Pilipinas ang India. Si Pangulong Duterte nagsabing pag-aaralan niya yung pagbili ng mga barko, armas mula sa India. Ito ba breakthrough sa trade relations ng Pilipinas at India?
Yun nga, very under-top kasing relationship natin with India, emerging superpower po ang India. Ang India po, major source of trade at investment sa mga ibang ASEAN countries katulad ng Vietnam, Myanmar, Singapore. Tayo medyo under-top yung relationship natin sa at least ngayon may oportunidad na mag-build pa tayo ng relationship with India. Alam natin ang India, major source of advanced armaments, pharmaceuticals, energy companies, even sa IT at BPO industry, superpower po ang India. So in a way, baka pwede tayo mag-benefit dyan. Of course, on one hand, competition natin ng India sa business process outsourcing. Pero kung maalala natin, ang Pilipinas, more on the customer service side po tayo sa BPO, habang India po, more on the information technology side. So even though medyo competitors tayo, may mga complementarity din meron tayo dyan with India at pwede tayo mag-benefit with stronger IT relationship at IT-related investments sa Pilipinas. Para sa akin, yung best na makukuha natin sana sa India ay hindi lang sa energy sector, pero sa pharmaceuticals. Yes. Kasi alam natin, India, leading country yan leading countries in the world yan pagdating sa mga mura na gamot, yung mga post-patent na gamot. So sana makabenefit ang taong bayan dyan sa Indian medicine, no? Alright, panghuli, Prof, sa ASEAN-India Summit, tila tinuya ni Pangulong Duterte ang recruitment ng ISIS. Nakatutulong ba yung lengguwaheng ganito o posibleng makasama? Well, actually, para sa akin, hindi surprising na yung issue ng counterterrorism nag-top ng ASEAN-India agenda. In fact, pati India po, major victim din siya ng terorismo. May problema pong India sa Pakistan at saka mga Islamic extremists po. So in a way, very receptive yung audience niya dyan sa India at ang India gusto rin tumulong sa Pilipinas pagdating sa counterterrorism. Very effective din po at very advanced din yung kapasidad ng India pagdating sa counterterrorism issue dahil nga doon sa mga problema nila sa Kashmir, sa Pakistan at saka mga iba't ibang terrorist problems na nangyari sa India over the years. So in a sense, parang si Pangulong Duterte humingi ng tulong sa ibang ASEAN countries. Sinabi niya nga, pati Indonesia at Malaysia pwede nila i-pursue yung mga terrorist group katulad ng Abu Sayyaf even though within the Philippine territories. So counterterrorism, isang top agenda talaga ni Pangulong Duterte at nagre-resonate ito sa buong ASEAN at saka India. Alright, maraming salamat, Professor Richard Heydarian.